101.3 FM. At ito ang ating huling bahagi. Final hour programa natin sa programa. At tuwing mga kabadid, tuwing Merkules, kasama sana natin ay ang tungkol sa batas sa pinag-uusapan natin. Kasama natin si Attorney Rochelle Nas. Kaya lang nagpaalam siya dahil meron siyang walk. May lakad siya doon sa Ateneo de Manila. Kaya hindi natin siya kasama. Very blessed naman tayo. Oo. Kasi sapagkat kahit wala si attorney, meron tayong may kapalit na pinadala ang Panginoon. Hindi tayo pwede mag-uusap tungkol sa batas ng tao. Ito ay batas ng Diyos. Yan. Kung paano natin maiintindihan ang bawat salita, lalo na yung binabasa nating Biblia. Ay gustong-gusto ko itong pag-usapan kasi ito ay translation ng Biblia sa Miraya. Ano yan? Miraya o Miraya? Ano pa din? Miraya. Ano yan, Coach Edsel? Miraya o Miraya? Miraya. O biglaan pa din. Miraya. Kasi pag yan ay binagala mo, iba na siguro ang kahulugan. Iba ng kahulugan. Miraya. Ang tagal-tagal ko na dito sa Bicolandia, hindi pa ako natututo ng Miraya Ay matutunan natin ngayong umaga. Maintindihan natin ngayon dahil andito po ang ating pong bisita. Siya ang tawag dito. Ano, Coach Edsel? Wala kaming hawak na di bali ilabas na lang natin mamaya. Mga kapatid, nandito pang bisita natin I think siya ang supervisor ng Miraya Translation. Tama po ba? Project. Hindi. Parang tingnan nga natin. Asan yung ating kodigo dyan? At mahirap magpakilala ng guest speaker. Hindi natin. Ayan na. Ayan. Nabasa mo pa di? Imagine mo yan. Layo at saka mukhang nung ipakita si Reverend Edgar. Ay mukhang tayo pumangit. Ay, parang kamukha ni Ninoy mas nalamangan tayo. Sige, wag na natin patagalin. Kasama natin sa umagang ito si Reverend Edgar Ibuho. Maraming salamat. Good morning, Tabi, sir. Magandang umaga po. Good morning po. At welcome to Bicolandia. Are you from where, sir? Ako po ay Ilocano. Mga tayo. Manong. Pero ako po ay lumaki sa Metro Manila. Ayun. Pero marunong ka pa mag-Ilocano? Basit. Basit. Alam niyo, sir, nung ako ay nasa serbisyo pa, nasa ako dyan. Sa mga tarim. Mga tarim. Pangasinan. Papunta doon sa may bandang doon na sa may Tres Marias Island. Doon. Malayo po yun. Kaya ang wangis ng mukha ni ay talagang Ilocano. Ganyan talaga mga Ilocano, mga Chinito. Akala natin mga akala ko nga Chinese Anyway, welcome to Bicolandia, sir. Thank you po. Batiin nyo muna mga listeners natin sa Bicolandia at sa buong Pilipinas, actually, sa buong mundo na nakikinig sa ating programa. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. At sa ngalan po ng Philippine Bible Society, kami po ay bumabati ng masaganang at pagpalang araw sa inyo. First time mo ba mapadpad ng Bicolandia, sir? Hindi naman po, dahil ang Bible Society ay may mga ilang projects ng ginawa at ginagawa dito sa Bicolandia. Particularly, ngayon meron pong 5 active translation projects ang Philippine Bible Society sa probinsya ng Catanduanes, meron pala sa Albay. Di ba ang dating Bible Society taga Catanduanes? Lucero. Si Dr. Nora Lucero. Sana nakikinig siya ngayon. Nakikinig po ang mga taga Catanduanes sa atin. Yun, naalala ko lang po sapagkat noon ay namit ko sa Manila. At saka lagi naman pong nakapunta kami sa Catanduanes. Ayan. Ayun, si Pastor Reverend Edgar Ibuho pala ay UBS Global
Global Translation Advisor. Ayan. So hindi lang pala dito sa Miraya Translation, hindi lang sa Philippines na mga lingwahe. Ayan, tayo na may masaya na kadaupang palad ka namin ngayong umaga. Honor po ng PBS makasama po sa programang ito. Sir, kumusta na po ang translation ng Miraya? Ilang percent na ho? Kailan na namin mababasa yan? Ang plano po, overall plan ay ma-launch po ang New Testament translation na ito sa June 2026. Ooh. At kami po ay tapos na sa translation ng buong New Testament in terms of the community draft. Kailangan pa po namin gawin ito at ito nga yung ginawa namin this week. Yun na lang kasi kailangan namin ng input from the community, Miraya speaking communities. Kaya umikot po kami last week sa Sorsogon, yung Pilar at Donsol, at dito naman sa Albay, Cobillar, Kamalig, Ginobatan, tapos Daraga po. At nagawa naman po namin ito this week. Ang gagawin ngayon ay lahat ng mga comments from these communities, Miraya speaking communities, ay pag-uusapan ulit ng translation team. Kung saan si Coach Edsel ay kasama po sa pag-iikot. Dahil gawa po nila yan, siya mismo ay part ng translation team. Yes. So pag sinabi mo, sir, na community, what was that? Community checking. May dala kayong copy meron po kami na ipababasa sa kanila. Meron po kaming yung nagawa na nila na committee translation check na nila. Binasa nila ito ngayon sa harapan ng mga native Miraya speakers. And then kinukunan po sila ng reaction kung naiintindihan generally, and then specifically kung merong term or idiom na hindi maintindihan. At kami naman po ay natutuwa dahil mataas yung level of comprehension na binigay nila. Maliban sa katotohanan na bawat munisipyo ay may iba, may preference sila. Yung simple preposition nga na ali. Yung from. Pwedeng ali, pwedeng git, pwedeng giyalin. So yan yung kanila. Galing kasi yan yung git. Yan ang kanilang sabi nila, baka pwedeng palitan yung ali ng giyalin. Sa iba naman, mas gusto namin yung git. Sa Ginobatan ganun po eh. Git ako dito. Galing ako doon. Ganun ang salita nila eh. Medyo yung pero ang tawag na po natin doon ay minimal dialectal preference, no? Paano niyo po binabalanse 'yon? Bagay ganun may mga comments sila na ganito kasi ang pakahulugan namin dito niyan eh. Ang amin pong nagiging deciding factor diyan yung comprehensibility. Kung ito ay preferred terminology lang pero yung nakalagay naman ay yung nasa translation nila ay naiintindihan naman. Ayun, go na yun. Opo, at lalo na kung mas naiintindihan ng mas marami. Ayun. So doon po ang binabala. We work by the principle of common language. Correct. Kasi you cannot please everybody naman. Correct. Otherwise, iba-ibang translation talaga bawat bayan. Totoo po. Pero yung itong 6 na munisipyo, very minimal lang naman yung differences nila. Whereas if you compare yung speaker ng sabi nyo kanina Masbate, sa Masbate pagka pinakausap niya taga Miraya community, talagang malaki yung wala, hindi magkakaintindihan talaga. Kami nga lang dito Legazpi, Daraga, wala nga ilang kilometro yan eh. Pero pag nag-uusap, marami nang hindi magkaintindihan. Totoo po yan. Totoo po. Tsaka isa pang challenge din sa mga translators kasi ang Bible ang tinatranslate nila. So may maraming mga abstract concepts sa Bible na medyo hindi gamit ordinarily sa community. Correct. Kahapon yung isang respondent namin, sabi niya, ano po yung kamurayawan?
Kamurawayan. Kamurawayan. So, medyo abstract kasi yun, kaya hindi masyadong gamit. Hindi ginagamit yan So, we had to explain pa kung ano yung... Oo nga, no? Just very challenging, sir. Kasi tinatanong namin, ano ba yung mas madaling maintindihan na terminology for that? Kasi glory yan sa English. At sa Greek naman ay sa doxa. Gusto ko lang palang sabihin po na yung translation team natin, they translated from the original language ng New Testament with the guidance, of course, ng ating mga scholars. Yun yung principle na ginamit nila rather than translating from an existing translation. Maganda yun. Kaya makakasiguro po yung magiging users, readers ng Miraya translation na faithful siya sa original text. Sa original text ng original language ng New Testament. Correct. Yun nga yung gusto kong tanongin pa doon. Na pag translation, alam niyo naman sa Bible, tayo nasa Bible, na halimbawa Miraya, pag sinabing Miraya, kaya nagkakaroon kayo ng ganong checking sa community. Baka dumating yung araw na, teka muna, hindi yan salita namin So para talagang mapulido ba yung pagkakagawa ng kaya kayo nagpupunta ng community talaga. Dalawang po kasi aspect yung translation, yung Bible. Yung una, dapat i-uphold natin yung principle ng faithfulness. Sa talaga yun ang priority. Yan po, no? Pero yun, kayang i-provide yun ng translation team. Pero yung comprehensibility, yung community lang ang makakapagsabi kung naintindihan namin o hindi. Correct. So yan dalawa po dapat magkasama sila. And doon sa kaso, sir, ng abstract. Sabi mo kanina, kasi napaisip ako ano yung faithful naman to the text pero acceptable and understandable by the society. Yung translation ng Kamurawayan, ng Duksa, o ng Glory. Paano yun translate? Yun po ang ginamit namin, Kamurawayan, kasi sa pag-ikot namin at sa may dalawa kasing levels yung ating projects. Meron translator, sila Coach Edsel, pero meron ding reviewers committee. At yung reviewers committee, ito ay grupo naman ng mga dalubhasa natin. May mga ilang professors from BU na kasama pong nag-review dito. And then yung mga pastors, church leaders at mga kaparian din, nagbibigay din sila ng kanilang input kung ano yung ginagamit for this term sa kanilang churches. And it so happen na ang gamit talaga ay Kamurawayan. Walang alternative na maibigay unless gawin nating descriptive. Tama. Gagamit tayo ng 5 hanggang 7 salita para ma-describe yun. Kaya lang mahaba na yun. Mahaba na po masyado. Tsaka kasi ang context nung gamit na yun ay sa Lord's Prayer no? Mawawala yung poetic beauty ng prayer pagka pinahaba mo. Kaya lang sir, ang new generation ngayon, hindi na nila masyadong ginagamit talaga yung salitang Kamurawayan. Madadangog mo sana yan. You will just hear that sa church. Particularly sa misa, yung mass. Kahit nga sa mga Christian churches, mga born again churches, hindi na yung ginagamit yung Kamurawayan. Kamurawayan. Ginagamit yan, di ba? Hindi na ginagamit. So, mahirap talaga. Medyo challenging. Pero ang Bible Society, we have trailblaze ang isang approach sa translation. Yung tinatawag naming heterogeneous translation. May nakita ko diyan sa lobby natin yung Pinoy version. Yan ay gawa rin po ng Philippine Bible Society, pero ang principle niyan, 2 languages na binalanse kung ano yung mas komportableng gamitin ng speaker. In that case ay pwede pong gumamit ng 2 languages kung merong terminology sa kabilang language na mas maintindihan. Pero in reality talaga pong para sa ating mga pastor, mahirap talagang unless you describe descriptive dapat yung
abstract concept, talagang mahirap siya. No? Challenge na lang yan to preach yung yun ang kagandahan kasi baka pag masyado namang maliwanag, baka mawalan na tayo ng trabaho ng mga preachers. ang tanong ko lang pa din ay sa dami nyo na translate na lingwahe, dito sa Bicol, ano yung pinakamahirap na na-encounter ninyo pagdating sa pag-translation? Well, let me begin by saying na sa Pilipinas po may 185 language communities identified. At ang Bicol ang 5th largest language community. But within that Bicol language, there are at least 18 dialects of Bicol. Yung sub-language communities at kasama na nga dito yung Miraya. Ang pinakauna nating translation ng Bible sa Bicol ay 1914. Yun ang Bicol Naga, Bicol yung main Bicol. Yung ano po yan, actually hindi siya Naga pa malalim siya na Bicol kasi ito ay at that time, yung unang translators natin, they were translating from Spanish Bible. Parang nakita ko yung Bible na yan dito sa may unit, yung mga matatandang ang kapal niyan yung makapal. Yung makapal. Pero yung marahay na bareta na available ngayon sa widely sa Bicolandia, ito ay inumpisahan ng grupo na i-translate 1968. Pero itong language niya ay essentially Bicol Naga at Bicol Legazpi. Yun. Bicol Naga kasi ang pinakamalalim So, ngayon, we're trying na, kasi yung mga taga-Masbate nga, taga-Sorsogon. Ay, iba na yun. Sabi nila, medyo hirap kami magbasa niyan. So, we are trying to respond. The Bible Society is trying to respond sa scripture needs na ito. At so far, lahat po mahirap. Kasi may mga unique features. Correct. Yung bawat language. Yung vocabulary registry lang medyo challenge na po yun pero ang nakakatuwa, ako lalo na nakikita ko po yung commitment ng mga local translators natin. Maski hirap na hirap sila, they're trying their best to really come up with a translation na faithful sa original language but at the same time ay naiintindihan ng kanilang target community. So ano po siya, mahirap na napapadali at syempre andoon yung biyaya ng Panginoon na tumutulong po sa kanila araw-araw. At yun ang pwede, minsan kasi may lingwahe na sa kasalin-salin sa bawat taon, sa tagal ng taon, naiiba. Yung word, kasasalin na generation by generation, iba na yung nauuwi sa ibang salita na. Totoo po yun. Pero ang maganda naman dito kasi sabi nga ni Sir kanina is they are not only considering yung language na recipient, kundi they are going back faithful to the original text. Yun ang maganda doon. Hindi naman natin pwede, sir, na i-compromise yung true meaning of the scripture. Ano yan, prime pillar, principle po ng Bible Society na babalik po tayo sa original yun ang uhugutin mo yung original na lingwahe. Hindi tumitingin kung ano yung ngayon sa community na ginagamit. Pero minsan yung challenge po wala doon sa original language, kundi nasa community language. Halimbawa, itong pag-ikot namin, yung word na KASALAN, yung depende kung paano mo babanggitin, magkakaroon ng magkaibang meaning. Pwedeng kasalan o kasalan. Yun. Alam mo pa di Tagalog ako. Nahirapan ako nung araw dito. Kasi kasalan ka tama, no? Kasi magkaiba yung kahulugan niya. Depende sa pagbanggit. Pero pag binasa mo, pero pag nasa Bicol ka kasi, kasalan. Pero kasalan din Ano ang punta sa kasalan talaga sa Bicol?
Di ba kasalan din? Pero anong ginagamit pa yung wording nyo? Pag may wording na kayo, sa byword na, ano yung ginagamit nyo? Ano? Kasalan? Wala? Kasalan? Wala. Depende sa basa. Depende sa sentence. Depende sa pagbasa talaga. Oo. Yung context po nung aming gamit na yon sa Lord's Prayer ulit, yung patawarin mo kami sa aming mga kasalan. So ano ang ginagamit dyan? Nilalagyan ba ng accent? Yung ang principle po na in-apply po namin sa project na ito ay kung merong word na pwede siyang basahin more than one way, nilalagyan po ito ng diacritic. So in this case, nag-decide po yung team na maglagay ng diacritic na parang sombrero. To signal visually na ang pagbasa dito ay technically ang tawag po nila ay shua, ay merong ibang shua sa Grego. So, ibang pronounce. Kasi pwede mong basahin, patawarin mo kami sa ating mga weddings. O kaya naman sa kasalan sa kana, pwede naman kasalan sa kana. Pero yung parang sombrerong yun, doon nakalagay sa Kasa. Opo, sa Opo. Bago mag-LAN. Kasi nandun yung accent kasalan. Kaya kung natanong yung padi, ay baka pagkakasulat doon ay merong space. Kasalan. Parang gano'n. Kaya tinanong ko yung pala meron silang parang sombrero sa ibabaw. Yun is visual signal na meron pong... Anong tawag natin dyan sa English grammar? Nabanggit mo kasi kanina, Grego yun eh. Opo. Ano yung suwa sa English? Yan po yung na oo nga ano ka. Parang actually yung mga Ilocano mahilig dyan eh. Yan po. Sa norte. Sa norte magagaling sila dyan eh. Maano sa kaya yung one. Manang. Dito sa 3rd district ganun eh. Meron po may ang napansin ko po pati sa Rinconada meron po silang show dyan. Dito sa Miraya at dito sa Libon banda meron po silang dito sa Albay kasi meron kaming 3 ginagawa. Itong Miraya, yung 6 na munisipyong binanggit ko, tapos yung Western Albayanon na ang sakop naman niya ay Ligao, Piodoran, Owas, tsaka Pulanggi. Tapos sa Libon, meron din po silang particular na dialect doon. Nakakaiba dito sa West Albay tsaka sa Miraya. Kasi parang pinaghalong Miraya na Rinconada. Oo nga eh. At sa 3rd district tsaka yung influence ng kaharap nilang Masbate na isla. So meron po silang language na pagkakaiba na develop. Di lalo na sa Masbate mahirapan. Iba doon eh. Merong Bisaya facing Bisaya, yun ang word nila. Yun ang lingwahe nila. Mahirap pala anyway, sir, ginagampanan, medyo malapit-lapit na tayong magtapos. Siguro, sir, kailan nila mababasa? Paano magiging available? Kasi alam ko, yung mga listeners natin sa Miraya World ay inaabangan na nila ang release nito. At paano sila magkakaroon yan? Kailan? Ibibigay ba yan? Ibibinta? Ano yun, sir? Ang main partners po natin dito sa project na ito ay ang Ministerial Network dito sa Albay. Si Pastor Ronnie ay kasama po namin dito na nag-organize. And then yung ibang churches din po tumutulong na mag-organize. We are hoping na by June 2026 magiging available po ito sa mga Miraya speakers. And we are planning to have a public launching in June next year. So we need to complete yung project na ito by December so that we can submit it for typesetting and printing, which would require at least 4 to 5 months. And then sa launching po na yon, we will have a certain number of copies na i-distribute, but certain copies will be sold for a very discounted price. Bibili tayo niyan. Dapat magkaroon tayo ng unang kopya. Kung gusto po ninyo na mauna ang FEBC, we can send you yung
copy po ng The Lord's Prayer in Miraya, the first ever na translation ng The Lord's Prayer, tsaka yung Beatitudes. Para pwede nyo pong basahin at mapamilyarize. Alam mo pa kaya dapat tayo mauna para kasama tayo sa kasaysayan. Ayun. At saka dapat pa may perma yung mga translator. Unahin na natin si Coach Edsel. Siyempre, tsaka nandito yung global advisor. Papirma din tayo. Ay, matanong ko bilang Panghuli po, hanggang kailan kayo dito? Mamaya po, babalik na po ako sa Manila. Pero mamaya. Baka next month po ay bumalik kami para i-process namin yung data na nag-gather po namin from community. Ay, wala ho ba kayong plano magkaroon ng mas batinyo translation? Actually, meron na pong existing, pero ito ay gawa ng partner organization namin, yung Summer Institute of Linguistics. Yung SIL. Pero ito yung standard na yung mas malaking grupo ng Masbate. Dapat Tikaw nun, iba rin kami. Opo. Iba rin kami sa Tikaw nun. Ibang lingwahe doon. Ibang lingwahe doon sa Tikaw. Pwede po tayo mag-usap mamaya. Actually, si Pastor Ronnie, Masbate din yan. Pero naman, ibang island naman yun. Iba naman. Burias yun. Iba naman salita doon. Iba naman ang salita doon. Talaga, Kasi sila Bishop Cesar Punsalan nagsasabi din po si Bishop Punsalan kababayan ko yun. Si Kuya Nunon. Ayan ay magkasama kami sa denomination. At magkasama kami sa local church when we were young. Yun. Opo, nako. Okay. Ayun umabot na naman ang oras para tayo magpaalam. Maraming salamat po tayo na bless na nakasama natin ang UBS Global Translation Advisor ng ng Philippine Bible Society. Sir, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Pastor. Marami pa sana kaming pwedeng itanong, pero may mga text oras, dito kaya lang di natin mabasa mga text, welcome daw Pastor Igay. Yung original Bible nako. Hello po pa Dr. Igay, welcome po sa ONB, sabi ni Cherry Malati Peñas. Ayun. Geoffrey Gruta sa Graham, maraming salamat sa chat mo at kay Judy Malati Yuzon at kay Pastor John Padua Antonio. Salamat. Maraming salamat po sa mga text nyo. At kami po ay magpapaalam na. Nabot na oras para kami magpaalam. Sayang, ang dami pa na yung pag-uusapan. Pero mamaya na lang off-cam. Kasama natin sa technical side si Don Ramon. Maraming salamat sa Indoga Boss. Lagi natin sinasabi araw-araw habang may oras pa. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At syempre kami po ang inyong mga kaibigan, kape, kahalakhakan tuwing umaga. Mr. Solamente, Rico Jalet. Ito naman po si Daddy Ruela Orejuela. Maraming salamat po at nakasama natin si Reverend Edgar ano ito? Hindi ko mabasa. Ibuho. Yan. Ayun, sir, maraming salamat. Maraming salamat. God bless. God bless. Bye-bye po. Bye.